Hello everyone! Welcome back to Chipsy's Garden. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang gabi or taro. Ang gabi ay very common dito sa Pilipinas. Marami itong tawag sa iba't ibang probinsya. At iba't iba rin ang variety ang available dito sa atin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang uri ng gabi na ang tinatawag sa amin ay taro. Maliban sa ugat nito ang kinakain, pwede rin kainin ang dahon at saka yung mga stems, pati na rin yung runners. Ang punla na ito ay galing pa sa ating mini farm lot. Kung hindi nyo pa nakita ang video na iyon, ilagay ko ang link sa description box. Marami akong dinala pero isa lang ang nag-survive. Napabayaan ko kasi dahil wala akong pagtamnan nito. Hanggang sa naisipan kong ilagay siya sa container. Karamihan sa mga gabi gusto nila yung matubig na lugar. Pero ang gabi na ito ay mag-survive kahit sa hindi matubig na lugar. Pero kailangan pa rin siya na diligan araw-araw. Katulad nito na medyo napabayaan ay hindi healthy ang kanyang mga dahon. Iniba ko rin ang mixture ng lupa na pagtamnan. 1/2 garden soil at 1/2 din yung compost. Hindi kailangan ng gabi ang well-drained na soil, kundi yung nag-hold talaga ng moisture. Para kapag hindi ka nakapagdilig ngayon, ay pwede pa rin siyang mabuhay. Sa pagtatanim ng gabi, pwede rin putulin ang mga tangkay ng dahon, at least 2 inches mula sa pinakatip ng puno. Ito ay ginagawa para hindi mahirapan ang tanim sa kanyang pagtubo dahil uusbong at uusbong pa rin yung mga dahon niya. Pero sa video na ito, hindi ko na siya pinutol dahil dalawa lang naman sila. So after a month, ito na po ang ating gabi. Timing rin na sa mga panahon na yon ay maulan, kaya nagustuhan ito ng gabi. Kung mapapansin nyo ay healthy na rin ang kanyang dahon at bagong usbong na yan. Side trip na rin guys, meron din akong isang klase ng gabi at ang tawag dito sa amin ay lutya. Hindi namin kinakain yung tangkay at saka yung dahon niya, yun lamang ugat. Comment down below kung ano ang pangalan niyan sa inyo. Two months after planting, ito na po ang ating gabi. Malaki at malulusog na rin ang kanyang mga dahon. Kung mapapansin nyo, meron na rin siyang mga runners sa ibaba. Alam nyo ba na mas naging effective ang pagtatanim ng gabi sa paso or sa container? Dahil nakokontrol nito ang kanyang mga runners. Madali ang pag-harvest ng mga runners or di kaya sa mismong gabi. Dahil dito, naisipan ko pang magtanim ng ilang piraso sa ibang containers. Ang kagandahan nito ay alam mo talaga kung saan sila itinanim. At alam mo rin na malinis ito. Abangan sa mga susunod na video ang update sa ating gabi. Maraming salamat po!